Anti-criminality campaigns mas pinapaigting pa ng pulis sa Rehiyon 5. Kabataan kontra kriminalidad, matibay na kasangga laban sa krimen ng Pro 5. Samantala, handang-handa na ang pulis sa Rehiyon 5 para sa darating na halalan 2025. Saksihan muli ang transparent service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-63 linggo ng Weekline. Ika-23 ng Pebrero taong kasalukuyan bago simulan ang iba pang gawain sa araw na ito ni Police Brigadier General Dizon, nakibahagi muna siya sa Sagradong Misa ni Reverend Father Police Colonel Joel B. Baralias, ang OIC ng Regional Pastoral Office 5 sa Santo Niño Chapel sa loob ng Regional Headquarters. Pagkatapos ay binisita ng ating Game Changer General ang PNP Regional Training Center 5 kung saan nagkaroon ng Director's Time ang ating police trainees sa ating Regional Director. Pagmamahal sa Diyos, pamilya, trabaho at sa ating bansa ang ilan sa binigyang diin ng ating Game Changer General sa ating mga police trainees. Samantala, kaugnay pa rin sa patuloy na paghahanda ng Pro 5 para sa nalalapit na halalan 2025 ay nagsagawa ito ng on-the-spot inspection and correction sa Gubat Comelec Checkpoint at Castilla Police Outpost sa probinsya ng Sorsogon. Ilang dokumento din ang kanyang inayos para sa darating na linggo sa kanyang opisina bago magsagawa ng kanyang palagiang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Lunes, ika-24 ng Pebrero, taong kasalukuyan, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang traditional Monday flag racing at awarding ceremony sa Pro 5 Grandstand at pagkatapos ay binigyang pagkakataon ng ating Regional Director ang pakikinig sa naging talk to personnel ni Police Brigadier General Ronald V. Gayo na siyang Deputy Regional Director for Administration ng Pro 5. Sinundan ito ng Ceremonial Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng Police Regional Office 5 at ng Radio Pilipinas Albay kasabay ng paglulunsad ng Radio Pilipinas Regional Communication Group sa Sandigan Park sa loob ng Campo Ola. Malaking bagay ito para sa mas pinagtibay na ugnayan ng pulis at ng media sa Rehiyon 5. Pagkatapos ay ilang panauhin din ang hinarap ng ating Regional Director sa kanyang tanggapan, kagaya na lamang ni Jogar B. Tosok, ang branch head ng Social Security System Legazpi Branch, mga personnel ng AMA Education System sa pangunguna ni Dr. Maria Redina Victoria, ang President ng AMA Education System para sa mga kailangang koordinasyon nito sa pulis sa Rehiyon 5. Nagtapos ang araw ng Lunes ng ating Regional Director sa pamamagitan ng kanyang palagiang motorcycle patrol kasama ng iba pa nating kasurugkaps motorcycle patrollers. Martes, ika-25 ng Pebrero, isang malakihang paglulunsad muli ng Kabataan kontra Kriminalidad, Kabataan on the Move and Youth Forum sa Virac, Catanduanes, ang binigyang oras at halaga ng ating Regional Director. Ginanap ito sa Provincial Capitol Dome ng nasabing probinsya. At pagkatapos ay balik sa opisina ang ating Game Changer General para sa ilang administratibong gawain. Samantala noong Miyerkules, ika-26 ng Pebrero, maagang bicycle patrol ang simula ng araw ng ating Game Changer General. Sinundan ito ng muling pakikibahagi sa isa pang launching ng Kabataan kontra Kriminalidad and Youth Forum sa Kawakawa Hall, LGU Ligaw City, Barangay Santa Cruz, Ligaw City, Albay. Puspusan at aktibo ang ating mga kabataan sa rehiyon ng Bicol sa kanilang mga advokasya at suportado ito ng pulis sa Rehiyon 5. Naging pagkakataon na rin ito kay Police Brigadier General Dizon na magsagawa ng courtesy visit sa butihing mayor ng nasabing lungsod na si Honorable Fernando V. Gonzales at upang pag-usapan na rin ang ilang pang law enforcement concerns ng nabanggit na lugar. Pagkabalik sa Campo Ola ay isang mahalagang panauhin din ang hinarap ng ating Regional Director. Naroon sa kanyang tanggapan si Director 3 Ronald Alan D.J. Ricardo, ang Regional Director ng PDEA Regional Office 5 para sa ilang mahalagang usapin kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga. Ilang administratibong gawain din ang tinutukan ni Police Brigadier General Dizon bago nagsagawa ng palagiang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. At noong Huwebes, ika-27 ng Pebrero, pagkatapos ng bicycle patrol, virtually present si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang PNP Command Conference na pinangunahan ng ating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbil.
Pagkatapos ay sinundan ito ng staff conference naman para sa mga key personnel ng Police Region 5. At pagkatapos ng kanyang mga administratibong gawain, kinahapunan ay nagsagawa ng motorcycle patrol si Police Brigadier General Dizon kasama ng ating masusipag na Kasurug Cops Motorcycle Patrollers. Samantala noong Biyernes, ika-28 ng Pebrero, nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP awarding of checks to friends rescued sa Dignitaries Hall, Albay Capitol Building, Legazpi City, Albay. Ito'y pamamaraan ng gobyerno upang maibalik ang ating mga kapwa na inlihis ng maling paniniwala. Pagkatapos ay bahagi din si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang planning meeting para sa Palarong Bicol 2025 sa Legazpi City EOC Hall ng CDRRMO Legazpi City, Albay. Ito'y isang malakihang kaganapan at kailangan ng mas mahigpit na seguridad upang manatiling ligtas ang lahat ng lalahok at makikibahagi dito. Ilang administratibong gawain din ang ginawa ng ating Regional Director bago makiisa sa Thanksgiving dinner ni Police Brigadier General Ronald V. Gayo, ang Deputy Regional Director for Administration ng Pro5. At noong Sabado, unang araw ng Marso, Guest of Honor and Speaker ang ating Regional Director sa Masaraga Masonic Lodge No. 462 4th Public Installation na ginanap sa Travelers House, Tagas, Daraga, Albay. Nagtapos ang araw na ito sa pamamagitan ng mga administratibong gawain at sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-23 ng Pebrero hanggang unang araw ng Marso taong kasalukuyan. Umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiskan ng mga operatiba ng Police Region 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 31 suspects mula sa 25 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Norte Police Provincial Office, sinundan ng Sorsogon Police Provincial Office at pumangatlo ang Albay Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 25 suspects mula sa ginawang 8 operasyon. May 47 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 6 ang inaresto, habang 7 suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 3 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng halos 40,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Huli naman ang 11 suspect sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 200,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, 59 na most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 5 ang sumuko at 2 ang arestado sa mas pinagtibay na mga akbang kontra insurensya at 1 arestado sa kampanya kontra criminal gang. Hanggang sa muling pagpapamalas ng transparent service ng ating Game Changer General, basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable Kasurug Cops.